Hindi na sana ako mag-i-edit itong aking video dahil tinatamad na talaga ako at nakahiga na nga ako. Pero habang nanonood nga ako dito sa aking cellphone ay may napanood nga ako na isang mami na nag-vlog. At ang sabi niya sa kanyang vlog ay nakuha niya na nga daw ang kanyang first sahod. Kaya dali-dali nga akong tumayo para i-edit na nga itong aking video at ma-i-upload na sa aking page. At ang video na ito ay kuha pa nung June 25, Sunday. At yan, may hinihintay ako dito. Yan si ate na naglalakad. Hinihintay ko yan dahil sabay kami yan pupunta doon sa paglilinisan namin sa tupad. At habang naghihintay nga ako sa kanya ay naupo muna ako dito sa may Avon. Alam nyo ba, dati ako nagtrabaho sa Avon. Nagkahera nga rin ako dyan sa Avon pero hindi dito sa branch na to. Balik tayo dito sa aming paglilinisan. Sa mga oras nga na ito ay tapos na kaming maglinis dyan. Kaya nagbi-video-video na nga lang ako at nag-a-attendance na nga kami dyan. Ito nga, isa sa mga kasamahan namin yan. Siya si Sol. Isa nga siyang pipet. Bali tatlo sila yan, si Elon at itong si Patrick. Ayan sila, nagkukulitan sila dyan na tatlo. Panay nga yan sila pakit sa camera kapag nakikita nga nilang nagvi-video ako. Alam niyo ba, ang sisipag ng mga yan, kaya natutuwa talaga ako sa kanila dahil sa kabila ng kanilang kapansanan ay talaga namang nagagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Eto at pauwi na kami ni Ate Ana. Sabay nga kami dito palagi hanggang sa matapos yung 10 days namin paglilinis. Pagka-uwi ko nga ng bahay eto at dali-dali ko nga pinasikaso itong mag-ama ko. Sabi ko nga sa kanila ay magbihis na dahil magsisimba kami. Katatapos nga lang din ni Eric maglaba dyan. Eksakto pagdating ko ay tapos na siya. Tamang-tama naman pagkadating namin dito sa simbahan ay ilang saglit lang ay nag-umpisa na rin ang misa. At syempre, hindi mawawala dyan ang pagbe-bless ni Yesha kay Father sa tuwing pagkatapos ng misa. At dahil malapit na rin ang kapiestahan ni Mother of Perpetual Health, eto nga at nandito siya sa gitna. Tingnan nyo at napakaganda ng pagkakadesign sa kanya. Kaya sabi ko kay Yesha, ipicturan ko siya dyan. Kanina nga habang nagmimisa ay napakalakas ng ulan. Buti na nga lang nung palabas na kami ay huminto na din. At pagkadating nga namin sa bahay, ayan at hindi na nga mapakali itong batang ito sa napulot kong butterfly sa kalsada. Pagka uwi ko kasi galing sa paglilinis ko sa tupad, eto't nadaanan ko itong butterfly na nasa kalsada lang siya at halata nga siyang hindi na nakakalipad. Kaya kinuha ko siya at ibinigay ko nga dito kay Yesha dahil alam ko na mahilig na itong anak ko sa mga butterfly. Tulog nga ito nung pagdating ko at ginising ko nga lang siya. Ayaw niya ngang magising pero nung sinabi ko nga na may butterfly, ayan at dali-dali nga siyang bumangon. Magdamag nga na nasa amin yung butterfly na yan pero kinabukasan ay pinakawalan niya nga din yan dahil naawa din daw siya. Ayan nga at kinuhanan pa nga namin ng bulaklak yan dyan sa labas para may makakain at maiinom pa rin siya dahil nga nabasa rin ng ulan yung bulaklak. Ayan nga at naghanap pa ng gloves itong batang ito dahil nakikiliti daw siya sa mga paa ng butterfly. Dahil linggo at walang pasok tapos umulan pa kaya wala kaming ganap ngayong linggo na ito. Kaya nahiga-higa muna nga ako. At habang nahihiga nga ako dito, ayan at nakita ko nga itong bata at hindi pa rin mapakali dito sa butterfly na yan. At dahil ang hilig niya sa butterfly, ayan at pinag-aanan niya talaga ng oras. Kumuha pa nga siya dyan ng bulaklak at tinurog niya at ibinibigay niya nga dito sa butterfly at pinapakain niya.